Good news! Pwede na ulit kumuha ng PhilPos ID. Ituturo ko sa inyo yan step by step at sa dulo ng video aalamin din natin ang mga requirements at ano ang proseso kung paano tayo kukuha ng ID ngayon. So kung wala pa kayong ID, eto na ang pagkakataon nyo na magkaroon ng PhilPos ID. Kung matatandaan nyo rin na itinigil ng PhilPos ang pag-i-issue ng ID simula pa noong March 2023 dahil sa nasunog ang main post office sa Manila. Kaya wala lahat ang file, simot lahat. So ngayon ay pupwede na ulit na makakuha ng ID na magagamit nyo sa mga transactions at kinikilala ito bilang valid government ID. So kung isa kayo sa interesadong kumuha ng postal ID, narito na ang proseso. So una, dapat nating malaman ang mga requirements. Ano ba mga dapat nating dalhin? So unang-una, kailangan meron tayong form na application form, okay? So kahit sa ang post office, pwede kayo makakuha niyan o sa mga post office na merong ID capturing station o kaya ay pwede ring mag-download sa website ng PhilPos. So unang-una po yan, kailangan meron kayong form. Pangalawa, dapat meron din kayong proof of identity. So ano ba yan? Pwedeng birth certificate mula sa PSA o local civil registry. Pwede rin UMID sa GSIS o kaya ay sa SSS, driver's license, passport at iba pang government issued IDs basta merong picture at merong pirma. Kung hindi available yung mga nasa taas o yung nabanggit natin kanina. So kahit ano po pwede basta may picture, may pirma. Okay? So susunod ay ang proof of address o residency kung saan kayo nakatira. Pwede kayong kumuha ng barangay certificate of residency na in-issue within 3 months. So dapat 3 months lang yung edad ng inyong certificate. Susunod ay certified true copy ng list of contract kung kayo ay nangungupahan. At saka certified true copy naman ng title o real estate tax kung sa inyo yung bahay o yung lupa. Pupwede rin ang bank statement, mga credit card statement, school billing statement, o kaya ay utility bills, yung kuryente, tubig, internet, at kahit ano pang binabayaran nyo. Okay, basta nasa inyong pangalan. Susunod ay ang personal appearance. So, kailangan personal kang pumunta sa post office o designated capture station. Sila ang kukuha ng larawan o photo capture at fingerprint mo, yung tinatawag nilang biometrics. So, paano tayo kukuha ng postal ID? Step by step na gagawin natin. So, una, nabanggit natin kanina, ihanda nyo ang mga requirements. And then, pumunta sa post office na may postal ID capture station. And then, magbabayad tayo ng processing fee. So, magkano ang processing fee? 504 kapag ka regular processing. O kaya ay 650 pesos kung rush naman. At hindi lahat ng capturing station ay nagbibigay ng rush. Okay, kasama na rito ang ID processing at saka door-to-door delivery o kaya ay pick-up. So, hintayin nyo lang ang delivery ng inyong postal ID. So, ganong katagal naman? Kapag ka-regular, 10 to 15 working days. Yan po ay sa Metro Manila at syempre, mas matagal po kung sa probinsya. At kapag ka-rush naman ay 2 to 3 working days sa mga piling locations lamang kasi merong mga hindi accessible, ano? Kaya hanggat maaari, tanungin nyo na rin. So, paalala lang, ang personal appearance ay required para sa biometrics. Ang postal ID ay valid for 3 years kung kayo ay Filipino citizen. Pagka po rin naman, pwede rin mag-apply pero ang validity nito ay depende sa klase ng kanilang visa. Okay? Dati na kayong merong PhilPos ID at kung expired na ang inyong PhilPos ID, hindi na pwedeng ipa-renew dahil mula nung masunog ang PhilPos, wala na lahat ng file. So, kukuha ka ulit ng bago. Parang press applicants ka na naman. Ano? Kailangan nyo ng bagong requirements, bagong application, at bagong biometrics. Okay? So, kung may problema pa rin kayo o may katanungan, pwede yung idaya lang kanilang hotline at nandyan din po ang kanilang email. O kaya ay mag-comment kayo dito sa video natin para malaman natin at makatulong tayo sa iba kung gusto rin nilang kumuha ng PhilPos ID. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo.
Huwag niyo lang pong kakalimutan na mag-like, comment at share niyo na rin ang magandang balita na 'to. At maraming maraming salamat po at huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.